Ito na yung part 2 guys, nung kasal ng kapatid ko. Ngayon ko lang siya na-post kasi nga medyo busy din guys kasi module na yung mga anak ko ngayon dahil sobrang init talaga guys. Ayan guys, nung pumunta nga pala kami sa kanila, ayan nakita namin sila na hinahatid sila ng patrol. Dahil nga, kung hindi sila ihatid ng patrol guys, ay ano na kaya yung itsura ng damit niya dahil nga puti yung dress niya pagkatapos ang layo pa sa kanila guys. Kung maglalakad lang sila ay sobrang init talaga guys at sigurado ako madudumihan yung damit niya. Mabuti na lang guys, yung ninong nila ay nandun nagtatrabaho sa munisipyo. Kaya guys, pinahatid sila ng patrol car papunta sa kanila. At yan guys, nadaanan kami nila sa daanan kaya sumakay na lang kami guys. Pinasakay na rin nila kami. Yan yung view guys. Sobrang camera guys kasi nga dahil nga yung sasakyan kumakalog-kalog dahil ang daming bato. Mabato kasi yung daanan guys. At malapit na kami sa kanila guys. Kaya kasi meron akong nakitang mga bahay. Ang ganda talaga ng view dito sa bundok guys, no? Sa bukid. Kaya kitang-kita mo yung mga ng mga bukid. Ayan, sobrang green ng tanawin at ang presko ng hangin. Ang kaso nga lang guys is ang hirap guys kapag umuulan kapag nasa bukid ka, lalo na kapag gabi ka na uuwi dahil walang mga ilaw sa daan. Ang hirap guys. At yung kinabubuhay ng mga tao dito guys, yung nagtatanim sila ng palay kasi palayan kasi dito guys, malaki yung mga palayan dito at yung mga tubo guys, yan yung mga kabuhayan nila dito sa bukid, yung nag-aani ng mga tubo, yung nag-aani ng mga palay, ganun yung mga pangkabuhayan nila guys. At kahit ganun pa man yung kabuhayan nila, sobrang simple, pero nakikita ko yung mga tao dito guys is yung happy lang talaga sila, yung walang kaproblema. Ganun din kasi kami dati guys, nasa bukid din yung bahay namin, yung daanan ng bahay namin dati nung maliliit pa kami, yung dalawang ilog guys. Kaya nung dati ang hirap guys kapag umuulan or may bagyo dahil nga hindi talaga kami makakauwi sa bahay namin kapag bumabaha na yung ilog guys dahil dalawa yung ilog na daanan namin. Kaya kapag umuulan talaga guys, kung hindi namin kailangan na pumunta sa bayan, hindi talaga kami pupunta guys kasi nga yung ilog yung kinatatakutan namin kapag bumabaha na siya. Minsan nga guys, dati ay makatulog lang kami sa kapitbahay dahil hinaabutan na kami ng baha at hindi na kami makakatawid ng ilog. Kaya anyways nga pala guys, ay dumating na nga pala kami sa bahay nila at ayan yung kapatid ko. Yan lang guys, nagpapasalamat talaga kami guys na sa wakas ay nakasal na rin sila dahil ilang taon din sila nagsama at meron na silang dalawang mga anak guys at medyo malalaki na. Kaya pasalamat talaga kami guys at sa wakas nakasal na rin sila. Ganon din kasi ako guys, ilang taon na rin kami nagsama ng asawa ko, nakaapat na nga kami ng anak bago kami nakasal talaga. Kasi syempre alam niyo naman ang hirap ng buhay, kaya nag-iipon talaga kami para makasal kami at hindi talaga kami makasal guys kapag hindi kami tinulungan ng kapatid ng asawa ko. At isa din guys, kaya matagal kaming nakasal dahil nga guys, kaming magkakapatid ay kulang kami sa papel. Yung guys, yung walang birth certificate dahil kami dati hindi kami narehistro ng mga magulang namin dahil ang mga magulang namin is busy talaga guys. Pagkatapos ay yung mama ko anak ng anak at talagang yung inasikaso lang nila yung hanap buhay para makakain kami dahil nga sobrang dami namin kaya walang silang time magparehistro sa amin. Dati kasi guys, okay lang na hindi marehistro, makapag-aral pa naman yung mga anak mo, pero ngayon guys, hindi na talaga. Kapag wala kang rehistro is hindi ka talaga makapag-aral. Kaya nung nag-asawa na kami guys, yan talaga yung inasikaso namin, pero hindi madali guys mag-asikaso ng mga papel kasi ang dami mong lalakarin, lalo na't malaki ka na. Kaya matagal kaming nakasal dahil nga sa papel namin ay kulang kami. At andito na kami sa bahay nila guys. Ito yung bahay ng kapatid ko. Simple lang guys, pero kahit simple lang guys ay masaya naman sila. Ayan yung kapatid ko yung naka-red. Mga kapatid ko guys, nandito yung lahat ng mga kapatid ko ay hindi pala lahat kasi nga yung isa guys hindi siya nakapunta kasi malayo siya at buntis pa. Kaya maselan kasi yung pagbubuntis niya guys kaya hindi na lang siya nakapunta. Yan, ito yung yan ang papa ko guys, yung nakapulang sombrero. Yan yung ate ko na isa. Yan, may hawak na bata. At yung kapatid ko na isa guys, yung naka-yellow dress. At yan yung biyanan ng kapatid ko. At yan yung kapatid ko guys na lalaki yan, yung walang damit. Ayan, yung dalawa lang yung wala dito guys, yung panganay namin na kapatid at yung isa kong kapatid na babae. At dito na muna kami sa tabi guys, nakaupo na muna dahil nga medyo mainit pa. At yung mga bisita nila guys, yan muna yung pinauna namin. Yung mga ninong at ninang. Yung mama at papa ko guys at iba kong mga kapatid, kagabi pa sila nandito dahil nga tumulong sila sa pagluluto ng mga pagkain para sa bisita. At yung isa kong kapatid na lalaki ay siya yung naglitsyon ng baboy
baboy. At habang kumakain pa yung mga ninang guys at ninong ay pumunta na muna ako doon sa mga kapatid ko. Nandun sila sa baba guys sa may kahoy dahil nga malamig yung hangin doon. Kaya pinuntahan ko na muna sila at nagchika-chika lang kami saglit. Ayan yung mga kapatid ko guys at mga pamangkin ko. Ayan sila, nakaupo lang muna dito dahil kumakain pa yung ibang bisita. At pagkatapos namin dito guys, nung natapos na yung mga bisita guys ay kumain na kagad kami. Pagkatapos ay sumayaw na yung bagong kasal at sinabitan na namin yung ng pera. Yan guys, kunti lang yung nasabit namin guys kasi alam nyo naman sa side namin is mahirap lang talaga guys. At nagsabit na rin yung mga ninong at ninang at yung iba pang mga side sa asawa ng kapatid ko. Ayan guys. Nung nagsabit ako guys, mali pala ako ng sinabitan ng pera guys kasi kapag sa side sa babae, doon pala magsasabit sa lalaki. Yung nasabitan ko guys, yung kapatid ko. Kala ko, okay lang kahit saan ka magsabit. Sabi nila, kapag sa side sa babae, sa lalaki yan magsabit. At yung sa side sa lalaki ay sa babae magsabit. Ayan yung mama ko naka-green guys. At yung kapatid ko na lalaki, yung walang damit guys, na yung pula yung damit niya na nasabit sa balikat. At yan yung biyanan ng kapatid ko guys, yung nakapulang sobrero at yung naka-green siya ng yung damit niya ay nagsabit na rin siya ng pera. Sobrang saya talaga namin dito guys kasi nga yung iba kong mga kapatid na nasa malayo ay nang pumupunta nga sila at yan nakasama namin dito. Kasi kaming siyam guys ay may asawa na kami at isa na lang yung wala pang asawa guys. Yan yung nakaupo guys na walang damit. Ayan yung may nag-newsy. Yan yung kapatid namin na wala pang asawa. Siya na lang mag-isa. Siya yung kasama ng mama at papa ko sa bahay dahil wala pa nga siyang asawa. Kaya puro lang kami kwentuhan dito guys sa mga kapatid ko dahil nga na-miss namin ang isa't isa kasi minsan lang kasi kami guys yung kompleto guys. Kasi yung iba guys kapag merong okasyon na hindi sila makapunta dahil nga sa pamasahe, ang mahal ng pamasahe. Simple lang kasi yung buhay namin lahat na magkakapatid guys. Yung makakain lang kami 3 beses sa isang araw ay okay na sa amin guys kasi simula't simula guys may mahirap na talaga kami. Sanay kami sa ganitong buhay. Kaya pasalamat na lang ako ngayon sa asawa ko is yung talagang nagsisikap siya guys para hindi namin maranasan yung mga naranasan ko dati nung mga malilit pa kami, para hindi niya maranasan ng mga anak namin. Fast forward na tayo guys, nung bandang hapon na guys, ayan mag alas 5 na ng hapon, umuwi na kagad kami guys dahil mahaba-haba pa yung lalakarin namin pa uwi dahil hindi na kami sasakay ng motor guys. Dito na kami maglalakad sa shortcut papunta sa bahay ng mga magulang ko dahil nga ito yung malapit lang na daanan guys na papuntang bahay ng mga magulang namin. Kaya dito na kami dumaan guys. Kita nyo naman guys, puro kahoy lang guys. At sabay-sabay na kami umuwi guys, yung mama ko at papa ko, mga kapatid ko. Yung isa lang yung nagpaiwan doon guys, yung binata namin na kapatid, nagpaiwan na muna siya doon. At mabuti na lang guys ay hapon na wala ng araw guys, wala ng sikat ng araw at medyo mahangin guys at palusong na yung daanan kaya hindi na siya mahirap kasi mahirap guys yung paakyat. Mabuti na lang dito ay palusong na siya kaya mabilis lang kaming makarating doon sa bahay ng mga magulang namin. Sabi ng kapatid ko na isa guys, yung pangatlo ay sabi niya mag-aasawa na daw yung isa niyang anak, yung pangalawa niyang anak, kaya pinapapunta niya kami sa kanila. Ganon din yung sa kanila guys, ganito din yun guys, bundok din. Kaya sabi ko bukas na lang ako babalik, hindi na muna ako magpaiwan, bukas na lang kasi yung mga anak ko guys ay dadalhin ko na lang dito bukas para sabay kami umakyat doon sa kanila. Kasi sabi ng asawa ko dadalhin ko na lang yung mga anak ko para naman makapasyal sila dito. At ayan guys, malapit na kami ng bahay ng mama ko. Ayan yung mga dito guys, yung palayan. Malaki rin yung palayan dito guys, halos palayan din. Ganon din yung mga magulang ko, yun din yung kinabubuhay nila, yung magpapalay din guys. At yung bahay ng mga magulang ko guys ay katabi lang ng ilog guys. Yung ilog dito dati ay maliit pa to guys. Ngayon ang laki na talaga ng ilog dito. At pero guys, hindi naman siya masyadong delikado dahil nga nilagyan na nila ng dike para yung tubig is hindi siya mapunta sa guys, sa mga bahayan dito kasi medyo marami din yung bahay dito sa katabi ng ilog. Kaya yan, nilagyan nila ng dike para naman hindi umabot yung baha sa bahay nila. Dito naliligo yung mga kapatid ko guys, yung mga magulang ko. Dito naglalaba lahat guys kasi wala nga silang gripo. At ito yung bahay ng mga magulang ko guys. Ayan yung sa magulang ko guys. Yan. Yung katabi niyan sa ate ko. Yan yung ate ko. Mabuti na lang guys at nandito na sila nakatira sa mama ko. At eto guys, sa isa kong kapatid na babae. At iyon yung bunso sa bunso namin na may asawa na guys. At iyan ang yung isang bahay guys. Sa kapatid ko na isa naman. Ito yung CR nila guys. Ayan. Medyo inaano lang guys ng sako. Dinidingan lang nila ng sako para hindi sila makita. At nagkukwentuhan lang kami saglit guys kasi uwi pa kami ng Ormoc. Ayan lang muna guys for this video. Thank you for watching.